Nakakalungkot, naiyak ako. Nakaiyak guys. Hindi na rin And hello po mga kalingap. So ngayon po mga kalingap, inaasahan po natin na paparating na po si Kuya Nico ngayong araw po mga kalingap, dito po sa Basud, Camarines Norte, sa bahay po ng kanyang Kuya Robin. At habang hinintay po natin mga kalingap ang magiging mga update sa pagdating po ni Kuya Nico sa bahay po nila Kuya Robin para makita po ang kanyang kapatid, ay panoorin po natin itong naging live po niya bago bumiyahe po ng airport going to Philippines po mga kalingap. At parang nabanggit niya rin dito mga kalingap kung anong oras siya darating sa Pilipinas. And ayun po mga kalingap, nagbigay rin siya ng kanyang nararamdaman sa mga nangyari po. So tara, panoorin po natin mga kalingap. Pasensya po, hindi na po ako basang yung pag-aalan, pero mga kalingap, may bukas, tanghali, madating na po ako sa bukas 2 p.m. Madating na ako dun sa Terminal 1 sa Manila. So ayun so kanina ang expected, kaninang hapon expected na dumating na si Robin. So marahil kaninang hapon po nasa Manila na po siya, and by this time baka nga po malapit na siya sa Basud, or baka nga nasa Basud, hindi pa natin nalalaman. So inaabangan natin ang magiging update doon po sa lugar nila para malaman po natin kung ano pong naging reaksyon ni Kuya Robin, ni Kuya Nico, sa pagkakakita po niya sa sitwasyon at kalagayan ni Kuya Robin. Pero syempre ina-expect na natin na magiging mahirap ito para kay Kuya Nico, kasi syempre umalis siya ng Pilipinas na okay si Kuya Robin, at nasanay na rin siya na kada uwi siya ng Pilipinas or pupunta siya ng Pilipinas ay sinasalubong siya at sinusundo sa airport ng kanyang mahal na kapatid. Pero this time umuwi siya ng Daet or ng Basud na ganyan yung daratnan po sa kanyang kapatid mga kalingap. Napakahirap po niyan mga kalingap bilang kapatid po at napakabait po niyan ni Kuya Nico, ni Kuya Robin. Kaya kahit kami mga kaibigan ay talagang nalulungkot po kami sa sitwasyon po ngayon. Nasa Pangamarisay po ako ngayon. Alis pa lang dito ako ngayon. Mga 10:30 na po ngayon. Tapos 11:15 biyahe lang po. Maalis na po. Take off na po yung flights. Be careful for your journey. Thank you po. Grabe, nalulungkot ako guys, at napakabait niya ni Kuya Nico. Parang alam niyo yun guys, napakabait nung magkapatid na yan po ni Kuya Nico, ni Kuya Robin. Kahit iba yung lahi nila, pero alam natin na meron silang pusong Pinoy at pusong parang naging Bicolano ng ari si Kuya Robin mga kalingap Kaya nakakalungkot po. Kanina po doon sa Lamay po, sa unang gabi ng Lamay po, may mga ilang tao na rin po, may mga kamag-anak na ni Ate Pia, andun po yung mga bata. So sa ngayon parang nalilibang yung mga bata kasi may mga kalaro doon ng mga pinsan siguro, and maraming tao. Pero ang pinakamahirap po niyan mga kalingap, kapag yung sila na lang po ang nasa bahay, doon po nila mararamdaman talaga yung pinaka-impact ng nangyari. Kapag wala ng ibang tao, sila na lang, at yung parang mararamdaman nila na may kulang kasi wala na yung padre de pamilya. So abangan din po natin mga kalingap, kasi parang magkakaroon din na pala ng pag-uusap between Kuya Nico and Ate Pia. So sa mga magiging arrangement po talagang parang balisang-balisa pa si Kuya Nico dito guys. Remember, thank you po. Ayun halatang halata guys yung lungkot ni Kuya Nico. Mararamdaman po natin yung lungkot sa mga mata, the way siyang magbuntong hininga,
Yung pagtingin-tingin niya, tingnan niyo guys, oh, ano, di naman tayo, Pasensya na po yung wala na po ako magsalita. Hindi po ako kaya magsalita po. mm, mm, Ah, mahirap talaga yun. Mamabiyay yung mga konti live po natin kahit po yung 10 uh, kahit 11 minutes lang po. Ang papasok lang ako sa yung sa airplane, sakay po ako. Tapos, yung kanina pagtanong po sila yung dito. Kung kasi on arrival po yung visa ko po. Nakakalungkot, naiyak ako. Nakaiyak guys. Hindi na rin kinain ni Kuya Nico guys. Naiyak na rin po siya. Nahirap yun. Mundo tomorrow. नहीं अपना नो इतने ही मैं अपना दूजा अमृतसर एयरपोर्ट पे आके 11 बजे की फ्लाइट है सो we understand. Thank you. Bigla tuloy ako napaisip ako bigla guys na syempre hindi natin alam kung syempre si Kuya Nico kasi pumupunta po ng Daet syempre para bisitahin si Kuya Robin, eh nakasama rin natin si Kuya Nico, napakabait din yan. Kuya Robin napakabait, so bigla ako naisip guys na kung pupunta si Kuya Nico dito dahil nga sa nangyari, hindi natin alam kung sa susunod na mga taon babalik pa siya ng Daet kasi syempre wala na si Kuya Robin. So bigla ko lang naisip na baka pwede tayong makapagbigay ng souvenir na parang every time na kahit nasa India si Kuya Nico or hindi natin alam kung babalik pa ng Daet, maalala niya na nagkaroon sila ng pamilya dito sa Team Kalingap. Souvenir na parang pag nakikita nila, maalala nila na meron ditong mga kaibigan sa Daet. Meron silang mga pamilya natatawag. Kahit iba man ang lahi, pero yung pusong nagkakaisa talaga. Yes po, alam ng si Mama, yung kanina po yung yung pagtapos na po kay Mama, pagtapos na yung breakfast, may mabalita ko lang po siya kasi siyempre kung pati mapunta na po dito yung sa relatives, yung sa bahay namin po. Dito naman siya din Jason, wala tayo mapasok po sa Jason. Kuya Kim, so brother Nico, are you only one traveling to the... Yes po, solo na po ako yung mabiyahe. May may bukas, Philippines time po, 2:05 p.m. Magdating ako sa Terminal 1 sa Manila. Be careful. Thank you po. Sana po may kung hindi po ako alam may gagawin po pag madating ako sa Manila, paano man ako maharap ng TPIA, ano man yung sabihin ko TPIA. Pati po yung kung pagdating ako sa Manila airport, may magpuntahan din po ako sa embassy para po tanong po natin paano man naman pwede yung may anong plano po yung sa sunod. May tanong po din natin si Ate Pia kasi syempre pati bata yung una kanina manood ko lang kay vlog ni Kuya Kalinga Prab yung sabi daw bata may puntahan daw po sila sa India. Yun naman gawin po natin para may pagtapos na ito po yung
oras, yung masama yung oras. Sunod po may magagamit po passport natin yung bata para may kita po silang lolo nila, yung sa mama ko. So ayun po mga kalingap, ano? Alam din nyo po mga kalinga, bakit may sobrang hirap parang sa akin. Kahit nga nung diba yung dati, pag may biyahe lang ako, punta ako naman sa Bicol, napunta ako sa Pilipinas, uwi ako Pilipinas. Lagi naman sabi si Kuya Robin, may punta ako sa airport, sundo na siya sa akin, lagi. Ngayon, wala na. Thank you po. Salamat po sa inyo lahat. Malaki man sa matulong niyo po sa family ko. Tindihan po. Grabe guys. So ayun po mga kalingap, ano, talagang naglabas ng ano nga nararamdaman si Kuya Nico, na dati daw pagpupunta nga siya ng Bicol, sinusundo siya ni Kuya Robin sa airport, pero ngayon wala nang nagsusundo sa kanya. Pero sabi nga niya kanina, nabanggit nga rin niya na susubukan pa rin niyang matupad yung sinabi ng mga bata doon sa vlog ni Kalinga Prab, na yung pinangako sa kanila ng yung plano ng tatay nila o ni Kuya Robin, na yung mga bata ay makarating ng India at makilala yung mga lola at yung ibang kamag-anak. So baka pagkatapos nito, baka yun yung sunod nilang asikasuhin, yung makapunta yung mga bata sa India para makabisita at makilala yung mga lola. So grabe, mahirap po talaga ito mga kalingap. Balita ko magkakaroon nga talaga din ng pag-uusap gila Kuya Nico and Ate Pia sa mga magiging plano nila, ano, sa arrangement po ng mga mangyayari. Nandito na po ako sa terminal, sa airport, sa Marisal Airport. Mayroong galing yung butuan. Mahirap to guys, mahirap talaga. Yung alala ko lang yung dati pag nadating ako sa Manila, tapos Medyo nawaan na yung boses, medyo natakpan yata yung mouthpiece. Pero alata po na sinasabi dito ni Kuya Nico na naaalala niya yung mga moments na uuwi siya, mga mamimiss niya kay Kuya Robin. Mahirap talaga yun guys. Kasi nakita namin kung gaano sila ka-close ni Kuya Robin, silang magkapatid. Ayan ko lang guys ang content, nagano yung audio ni Kuya Nico. Hindi naman ang comment yun po, yung may brother nito is yun may problema po yun, pag may siyempre may yung masama po yung ramdam lang ko po yung yung isip ko lang paano maharap na nga po yung si Kuya Robin, paano man kung wala siya salita, paano naman matawag ko lang siya. Mahirap, mahirap talaga guys, ano? Suka. Yan po mga kanina, please po, tingnan po natin kung dating nga po sa Pilipinas Airport Terminal 1, tingnan po natin may sinabi nga ngayon sa yung sila immigration, kasi meron pa din nga po yung sa kunin ko lang yung papel ng sa medical certificate, tapos bukas mapasa din po sila sa akin yung sa death certificate, pati po yung yung medical certificate meron pa ako, tapos may yung pangalawa death certificate. Bago ako dating sa bago ako dating sa Manila, makunin ko po yung Meron palang mga guys, merong mga asikasuhin si Kuya Nico na sa immigration po nila,
So, wala pa palang kasiguraduhan kung natapos niya agad kanina kasi kanina lang din hapon yung dating niya. So, depende kung natapos niya yung mga kailangang ayusin sa immigration. Possible, nakabiyahe siya, papauwi ng Bicol. Pero kung sakaling hindi niya natapos yung mga asikasuhin sa immigration kanina, pagdating niya, marahil ipapagpatuloy niya rin ito bukas. So, hindi pa pala sigurado kung makakauwi ngayon si Kuya Nico agad sa Bicol. Pero sana makauwi agad kasi syempre yung mga bata inihintay rin si Kuya Nico. At si Ate Pia at baka bukas na rin andyan na rin sa bahay nila. Kahit sabi ng doktor dapat 3 days yung pahinga, pero ang alam mo parang minarinig ako kanina na uuwi na rin ata si Ate Pia bukas sa bahay. Kahit naka wheelchair o syempre bago pa lang yung operasyon. Ganun guys ang mangyayari. Yes po. Sana po kasi siyempre kailangan ko lang ng be strong pero hindi ko kaya talaga may yung labas ng luha ko. May paano naman ako control kasi hindi ko alam, hindi ko kita yung sunod sa akin, sino may kung may hindi ako man strong, tapos paano naman yung sa bata, apat, tapos dito din sa family ng sila mama. Tama. Mahirap yung sitwasyon ni Kuya Nico. Mahirap yung sitwasyon niya guys. Kasi kailangan niyang magpakatatag. Ipakita yun sa pamilya nila dyan sa India na strong siya. Kailangan niya rin magpakatatag sa pamilya ni Kuya Robin. Para yung mga bata at si Ate Pia, syempre kakakuha rin ng lakas ng loob sa kanya. Pero syempre kung isipin natin, kung sa kanya kumukuha ng lakas yung pamilya ni Ate Pia at yung pamilya nila sa India, saan naman kukuha ng lakas si Kuya Nico, di ba? So, kaya hindi niya daw mapigilan yung luha niya. Pero pinipilit niyang magpaka-strong. Kaya mga kalingap, pag-pray po natin. Sama natin sa prayer si Kuya Nico na bigyan siya ng Lord ng lakas ng loob, katatagan, yung pamilya nila, na makayanan nila itong pagsubok na to. Sama natin palagi sa prayer po, mga kalingap. So siguro hanggang dito lang muna po yung ating magiging reaction video at panunood. Antayin po natin yung mga susunod pang update sa pag-uwi po ni Kuya Nico dito sa Bicol para makita yung kanyang kapatid na si Kuya Robin. Indiano Bicolano. Ay, grabe. Pinakamahirap na reaction video pala yung mga ganito guys. Ang hirap. Mararamdaman mo talaga sila. Lalo na't kaibigan, nakilala natin personal at mga kaibigan natin sila. Kasama, kapatid. Kasi parang pamilya na talaga yung turingan namin guys. Ay, pag-pray lang po natin guys. Pag-pray po natin. Yun lamang po.